Pag-usapan natin ngayon, bakit malaking bagay ang pagkakasweep natin sa Guam. At syempre, ano ang totoong haharapin natin sa next round kontra New Zealand at Australia. May mga nagsasabi na Guam lang yan, pero hindi ganun kasimple ang kwento. Kung akala mo maliit na bagay itong dalawang panalo, hindi. Ito yung klase ng wins na may epekto sa kumpiyansa, momentum, at future ng campaign natin. At nagpapalinaw ng daan patungo sa pangarap nating Olympics. Ngayon ang tanong, will Gilas Pilipinas come out on top against New Zealand and Australia in the next window? Bakit big deal ang panalo sa Guam? Simple lang, hindi kalaban ang minimeasure dito, kundi yung Gilas mismo. Pag official FIBA games, hindi yan parang tune-up. May pressure, may scouting, may pangil ang bawat laro. At dahil sinweep natin sila, tatlong bagay agad ang napakita ng Gilas. We're heading into the second window with a 2-0 record and strong momentum on our side. Bago ang laban against New Zealand at Australia, at kung manalo tayo maski isa, malaki na ang chance natin sa World Cup. Dahil bago si QMB, nakita natin kung ano talaga ang kaya niyang gawin para sa team. Makikita mo kung gaano siya kaepektibo bilang power forward, spark plug sa opensa, matatag sa depensa, at masipag sa rebounds. At higit sa lahat, alam na ni Coach Tim ang tamang combination para sa second round. Hindi man perfect ang lahat, pero malinaw na kung sino ang pwedeng i-deploy sa big moments, walang paligoy-ligoy. There's a different kind of confidence for a team coming off a win. You don't walk into Australia or New Zealand nervous. You walk in ready to compete. Bagaman gutom sa panalo ang New Zealand, will face them at 0-2. Our home court advantage in that game is going to matter a lot. Hindi natin sinasabi na perfect na ang Gilas, malayo pa sa perfect form. Pero may mga magandang senyales na dapat natin i-take note. Kevin Kiambao is growing. Mas kalmado, mas alam na ang timing, mas may pulso sa laro. With him on the floor, dumadali ang spacing at movement. Fit Kai Soto. Kung si Kai ay fit na ulit sa January, baka makapaglaro siya sa second window. Hopefully, pero wag munang madaliin. Kung medyo alanganin pa, mas okay na mag-ingat pa rin. Justin Brownlee's consistency. Siya yung tipong tahimik pero di pa rin nagbabago ang laro at sobrang reliable pa rin kahit sa edad niya ngayon. Sa next round, siya pa rin ang magiging steady scorer natin. At sana wag lang siyang tamaan ng injury. Kasi tingin ko, kapag nakapasok tayo sa World Cup, may posibilidad na maglaro pa rin siya hanggang doon. Ang wins natin sa unang window ay dadalhin mo sa next round at hindi siya nagre-reset. Meaning, mas magaan ang math, mas maganda ang posisyon, mas mataas ang chance natin. At syempre, yung pinaka-importante, momentum. Ang team na galing sa sweep mas ganado, mas gutom, mas confident. Ito na yung totoong laban. Ang New Zealand ay structured, physical, disciplined. Hindi sila flashy, pero solid sila sa basics. Hindi nagmamadali, hindi nagpapanik. Kung late ang rotations natin, punish tayo agad. Australia, the best in our region. Ito yung team na kahit NBL players lang dalhin, malakas pa rin. Pero hindi imposible. Kailangan lang natin na maging composed sa decision making, less turnovers, controlled tempo, at syempre effort sa rebounds. Hindi kailangan perfect, kailangan lang consistent sa loob ng 40 minutes. Ngayong nasasanay na tayong kalaban sila, masasanay na rin tayo sa tendencies nila at sa tamang paraan para mag-adjust sa laro. Sa totoo lang, sa next window, parang sumabak na tayo sa World Cup o Olympics level pagdating sa level ng makakalaban natin. Maganda ito kasi masasanay tayo sa tunay na laban bago pa natin harapin yung mga Middle Eastern teams sa second round tulad ng Iran at Jordan. Real talk, may chance ba tayo sa New Zealand at Australia? Ang sagot ay oo, pero depende kung anong Gilas ang lilitaw. Yung walang chemistry ba at parang nagkrakraming sa depensa at opensa, o yung kalmado, may sistema at naglalaro na parang isa, tulad ng pinakita natin laban sa New Zealand at Latvia. Pero ang totoo, isang still win can change our entire path. At tandaan, impossible beats happen in FIBA when chemistry plus discipline meet at the right time. Ang sweep versus Guam hindi trophy. Preview ito. Preview ng direction ng program patungo sa World Cup at Olympics. Chemistry ng grupo, confidence ng players, at structure ng sistema ni Coach Tim.
Ngayon pa lang nag-uumpisa ang totoong kwento. Kung fan ka ng Philippine basketball, now is the time to pay closer attention because this is where we'll see how the new Gilas will really fight kontra sa dalawang malalakas na pader sa harap natin. At bonus pa dito dahil sa atin gaganapin yan next year sa Pebrero. Kaya mag-ipon na kayo para sa mga ticket ninyo. Ito ang unang hakbang para sa Olympics. Ang dalawang panalo sa Guam ang naglatag ng path natin tungo sa ultimate goal, ang makapasok sa World Cup at makapag-compete para sa Olympic slot. Dahil kung hindi tayo magsusurvive sa FIBA qualifying, maapektuhan din ang tunay nating pangarap, ang Los Angeles Olympics. Kaya bawat laban, bawat depensa, bawat opensa, hindi lang simpleng laro. Ito ang patunay ng determinasyon ng bagong Gilas. This is just the beginning, but every step matters.